alam ko na tayo may para ng Panginoon. Hello po. Ano po, magte-testimony ako kasi birthday ko bukas. At, siguro 6 years na po ako dito sa LKC. Gusto ko lang pong malaman din ang lahat kasi po, bago ko mapunta rito, kung ano yung dati kong buhay, gusto ko malaman nyo lahat kung paano ako binago ni Lord. At ang kalamanan po, makapag-testimony sa inyo lahat sa akin ng Panginoon. Ako po, napulot ng dati ni Kuya Beslaan. Pag-alaga na ano, yung dati ko, ano, yung talamak na atik, pusher, magnanakaw, lahat-lahat na po. Di ko rin ma-testimony kung paano nangyari sa buhay ko yung napunta ako dito. At sabi ko nga, sasawa ko na. Sila, kumakain na sila dati. Ano lang, yung pipiri at toyo. Ulam nila. Yung anak ko yan. Sabi ko, ngayon ko na ano, pag naalala ko, parang ano, tinuturo. Kasi, nagawa ko rin sa pamilya ko. Pag naalala ko, talagang nangiyak ako. Pag naalala ko na kumalaman. Saka isa rin pa yung ano, yung parang tatay ko ngayon, yung kamatayan niya. Na hindi daw niya ako anak kasi yung nga po, dahil sa kalokohan ko, pinakulit din ako ng pangunang magulang ko, mga kapatid ko. Hindi daw nila ako anak, hindi daw nila ako kapatid. Na kanya, pinalayas ako mula nung makakulong ako. Kaya, ayun, namatay ang tatay ko nang hindi kami nagkakaayos. Sana, alam ko kung masan ako ngayon. Yun lang, gusto kong pakawalan sa akin din. Kasi, yung mag-birthday ako, naalala ko yung gano'n sa akin na mga tatay ko nawala ng ano, hindi man lang kami nagkakaayos. Kasi nga, tinakwil nga ako bilang anak, bigaw niya ako anak. Dahil usado rin akong pusakal. Sabi ko, gano'n naman, ngayon, magtulayan ko lang sa kanila na ito, hinahanap ko ni Lord na binabila ko. Salamat ko dahil sa mga pastor, si Brother Robert sa Torres Family na nagtsaga sa akin, si Pastor Jan, mga kapatid, na James, na kina Ingrid, na ano siya, sabi ko, di nila ako tinuring na iba na ganun ako. Parang naramdaman ko yung nagkaroon ako ng family dito pag sabi ko sa ano, sabi ko, sobrang laki ng binago ng buhay ko ngayon kasi, yun nga, sabi lang ako ganun, na sakit ng lansangan, sakit din ng pamilya. Anak ko, ba't para maganda na ngayon ang mga aura nila. Hindi ka tulad natin, ano, alam mo, mga dugyot na ewan, eh, ngayon. Gusto na kainin, kaya mo ipakain sa kanila ngayon. Nagkakaroon ko kasi yung po, na nararanasan nila ngayon yung dati bigat din na sinano sila sa akin, yung hirap nila. Saka dati lang ako pag-alaga lang, hindi ko na-expect na magiging foreman ako na gano'n, nakakalam ko ng ganyan sa pagkagawa ng bahay. Foreman ako, natuto akong bukasan ng plano, magpatakbo ng mga tao. Na wala naman ako alam sa ganyan, kahit maghalo nga na sa bento, di ako marunong eh. So, dahil sa kanya, natuto ko sa lahat. At ngayon nga po, may panibagong dress na ikumakontak sa akin, pero hindi ko pa sinasagutan na nakuha niya ako, gawin ko yung bahay niya, tatlong palapag ni Denmark, sabi ko, makakain sa architect. Yun lang naman ang record Lord na dinala niya ako dito. Basta kung saan niya ako dalhin, doon ako. Kung matuloy yun, ibig sabihin, hindi na ako doon kasi ang buhay ko sa kanya na. Kaya kung ano man mangyari sa akin araw-araw is sa kanya nagagaling. Yun po. Maraming salamat po. Basta agad tayong anak kay Lord. Wala tayong ano. Basta sabi natin tatanda na siya ang magaling, siya ang mabuti, siya ang nakakalam ng lahat ng nangyayari sa ating buhay. Maraming salamat po. Amen. Amen. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid, di po ba? Ganyan din po ang gagawin ng Panginoon kahit kaninong buhay. Lalapit lang ng may pagpapakumbaba. Sino pa po yung pinagsala na natin? Sino pa po? Huwag po mahiya. Yan po. Kita po ng aming team.
Team Immortals. Nagpapasalamat po kami na sa bawat isa na kahapon yung call to serve, yan. Na nito pong mga nagdaang araw, alam naman natin na sunod-sunod yung bagyong pumasok. May mga kapatiran tayo na tinamaan or binaha. Pero awa ng Panginoon, sa kabutihan ng Panginoon is hindi naman po grabe, no? Na nandun pa rin yung pag-ingat ng Lord. So, kung isa po sa aming team, nag-send po siya ng baka pwede tayong mag-contribution for magbigay na ng care package para sa ating mga kapatiran na tinamaan o binaha, or yung mga kapatiran natin na syempre po alam natin na may baha, may bumagyo, walang pasok. So yung kapatiran natin na nangangailangan. So, nagpapasalamat po kami sa mga taong ginamit ng Panginoon at hindi po ang kanilang puso na nagbigay ng kanilang contribution po, no? May mga family po tayo nabigyan kahapon ng ating care package. Tunay po na hindi natin, sa mga bagay na hindi natin na-expect, gumagalaw po ang Panginoon. Hindi man natin nakikita, hindi man natin na, pero we know na gumagalaw ang Panginoon at hinihiki po niya yung puso ng bawat isa. Kaya maraming salamat po sa mga kapatiran natin. Siguro on behalf po sa mga kapatiran na nabigyan kahapon na kasi yung iba po wala dito. We thank you po sa mga puso ninyo, mga pusong mapagbigay at pusong mahal ng Panginoon. Ayan. Tunay na pagpalain po kayo, yung blessings nyo, we thank you na sinishare nyo rin sa iba. You know na ang Panginoon ay laging nasa sa inyo. Ayan. Thank you po. So, kahapon po, nagpunta po kami sa family ni Sister Rosalie. Nagbigay po kami ng care package. And nag-send po si Sister Rosalie ng kanyang testimony. Yan po. Hi! Hello po! Happy blessed Sunday morning po sa inyong lahat. Sa totoo lang, miss ko na kayo. Miss ko na yung service natin dyan. Lalong-lalo na yung ang ministry. Miss ko na yan. Yung pagtayo sa pulpit, miss ko na yan. Pero ganun pa man, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Kaya po ako naririto, napagkasundoan namin ni Sister Ernalo na ako naman na mag-testify kung ano naganap nangyari sa buhay ko dito sa US. Kasi sa totoo lang, may sikreto ako. At tanging Diyos at ako lamang nakakaalam. Pero kailangan ko i-share yun. Pero bago tayo pumalaong doon, i-share ko muna yung buhay ko rito. Tunay ngang hindi madali na manirahan sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa kalagayan ko, malayo sa pamilya, malayo sa totoong kaibigan, malayo sa mga kamag-anak, malayo rin sa inyo. Mahirap, tapos tahimik pa ang paligid na ang maririnig mo lang ang mga ibon, wala kang ingay na maririnig. Dumarating sa puntong malulungkot ka. Pero alam niyo po, sa totoo lang, ang naging kakampi ko lang dito ay yung bang makinig ako ng worship song na Tagalog. Yan na lang naging kakampi ko pag ako'y nalulungkot, naiinis, naiiyak, nagpapatugtog ako niyan kasi hindi talaga maiwasan. Pero kung tatanungin niyo naman ang buhay namin mag-asawa, glory to God. Hanggang ngayon amazed ako. Dahil yung binigay niya sa akin partner, wala akong masabi. Sabihin natin na nalo ako sa loto kahit hindi mayaman ang aking asawa. Kasi na kay David na yung responsableng asawa at tatay. Siya yung taong hindi madamot. Siya yung taong laging nakangiti. Kahit may problema, hindi mo siya makitaan ng malungkot,
makikita mo sa kanya yung sigla, yung saya. Kaya sabi ko nga, na-amaze pa rin ako sa gawa ng Lord sa akin eh, yung sa prayer ko, naalala ko yung prayer na yan, na parang talagang binigay niya yung prayer ko sa pag-ugali ng bilang asawang lalaki. Si David ay hindi madamot. May willingness siya tumulong lalo na sa aking pamilya. Willingness siya talaga. Hindi ko siya nakita ang madamot talaga. Napakabuting tao niya. Kahit na hindi kami parehong simbahan, nakita ko talaga yung respeto. Yung respeto na ibinigay niya sa akin. Napakabuti niya talaga. Napakabuti ko dahil sa pamamagitan ng Lord, ibinigay niya sa akin ng pinakamatagal ko na minimit. Sa totoo lang, hindi pa rin ako mag-move on. Tuwing magde-date kami at lalabas ni David, minsan nag-iisip ako, lalo na nagbabiyahe kami. Sumasagi sa isip ko na, totoo ba talagang nasa Amerika na ako? Ginaganon ko ang isip ko. Kasi hindi ako makaget over na narito na ako. Dahil sa sobrang amaze ko. Ganun pa man nagpapasalamat ako sa Diyos at sa mga panalangin nyo, grabe. Ay, wala akong masabi. Salamat. Kaya, ganun na lang ang kagalakan ng aking puso na naipagkaloob niya na kahit hindi madali ang buhay dito sa Amerika. Sa totoo lang, dito sa Amerika, pag wala kang trabaho, wala ka. Kasi dito sa Amerika, lahat binabayaran. Sa status ng aking asawa, itong bahay na ito, yung kanyang property, yung kanyang mga vehicles, hinuhulugan pa yan. Binabayaran pa yan. Mga expenses pa. Marami kung sa marami. Siguro kung ako mag-iisip, umikot na siguro ang utak ko kung saan kukuhanin. Napakapalad lang niya kasi ang kanyang trabaho ay stable. Nasa government siya. Kaya nasustain ang lahat ng mga expenses. Pero alam ko darating ang araw na mapupull payment niya ang lahat ng mga babayarin. Pero ganun pa man, napakabuti ng Diyos sa buhay ko. About naman doon sa sinasabi kong sikreto lang, na ako at ang Diyos lang nakakaalam, ito yun. Kasi meron ako ditong alaga o son na anak ni David na autism, na 13 years old. Nangyari ito sa school. Kasi yung bata nag-i-school yan kahit autism, kasi dito required na mag-aral ang bata kahit autism. Kasi pag hindi nag-aral ang bata, hinuhuli ang mga magulang, kaya required sila. One time, hinatid ni David ang bata sa school. Ang sabi niya sa akin, yung bata daw natapilok, na-outbalance, natumba. Tapos, inallowed naman ng school na continue school, but after few hours, nag-call na sa akin si David. Sabi ng nurse sa school, iuwi ang bata, dalhin sa doktor, kailangan check upin ang kanyang legs. Ang ginawa naman, kinausap ko yung nanay na sunduin nga yung bata. Kasi hindi naman ako marunong mag-drive eh. Ayun, nanay, driving talaga yan. Now, nung na-pick up na yung bata at nandito na sa labas, nilabas ko na rin. Alam niyo ba, sa totoo lang, yung makita ko yung bata, yung legs niya talaga, fracture. You know, alam niyo ba yung talampakan natin? Di ba may ankle tayo? Talampakan, ankle, saka legs. Nung nakita ko yun, talagang fracture. Talagang nag-letter L siya. Yung ankle niya, hindi na nakalapat yung talampakan niya sa lupa, nakatagilid, letter L nga, parang talagang kung titignan talaga is a fracture. Tapos yung bata hirap na talaga maglakad. Tuwing maghahakbang siya, parang nabubuntong hininga siya, ang lalim ng buntong hininga niya, kaya ramdam ko yung sakit. Tapos kasi hindi niya na maihakbang, kaya ang ginawa lang namin, yung nanay at saka ako, tinulungan namin. Ako hata nasa kanan, siya nasa kaliwa. Yung kamay ng bata nakaangkla sa amin.
Ganon. Utay-utay, hindi na maihakbang dito sa hagdan kung paano. Hirap talaga. As in, fracture naman talaga. Then, nung ipinasok na dito sa kwarto, sabi ko sa nanay, yung paan ng bata, fracture hata, bali hata. Nanahimik kami pareho, ano? Lumabas na yung nanay, nandito kami sa kwarto. Yung bata umupo sa bouncing, parang nire-relax din yung sarili, nagba-bouncing ball siya. Ako naman, umupo din sa couch. Sabi ko, kawawa naman si David. Marami na naman intindihin. Alam mo ba, ang ginawa ko na lang, nanalangin ako. Basta, hindi ko alam, hindi ko na matandaan kung aling kamay ang ginamit ko eh. Habang nanalangin ako, inilehens ko yung kamay ko dun sa paan ng bata. Sa kalagitnaan ng panalangin ko. Sa totoo lang, kahit man ako, hindi ako makapaniwala eh. Hindi ako makapaniwala, hindi ko rin maintindihan. Pero sa totoo lang, may lumabas sa kamay ko. Nung naramdaman ko may lumabas sa kamay ko, habang nililehens ko ang bata, idinilat ko yung mata ko. Tapos sabi ko, wala naman. Hanggang sa natapos ko na yung panalangin ko. Hinayaan ko yun. Baka kasi guni-guni ko lang yun. Pero naramdaman ko may lumabas talaga. First time in my life na may lumabas sa kamay ko. Naramdaman ko may lumabas sa kamay ko. After few minutes, yung bata sa pagkakaupo ng bouncing, pumunta sa bed. You know, our bed is pagka ang bed natin na yung kama ba, malambot siya, di ba? Tumayo ang bata doon. Tumayo siya. Sabi ko, napaganon ako. Maya-maya bumaba ang bata sa bed, naglakad papuntang pintuan. Sabi ko, gumanon ako. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Alam niyo ba, talagang nakalakad ang bata. Ang lakad niya is tuwid, hindi na baliko, hindi na pael ang paa niya. As in, nakalapat na ang talampakan. Nakalapat na talaga ang talampakan niya. Sabi ko, thank you, Lord. Inano ko lang, tinago ko pa rin, hindi pa rin ako umipik. Pero umimik kasi ang plano talaga ni David, kinabukasan, dadalhin siya sa x-ray. Edi eto na, kinabukasan na. Ngayon, nabanggit ko kay David na ang bata is, I think may fracture. Sabi ko ganyan. Nung kinabukasan, eto na. Nung titignan na ng ama yung paa, sabi niya, alin dyan? Bakit parang tuwid na maglakad? Ganon. Tuwid na maglakad dahil lalapat niya. Sabi ko, hindi, itong left side. Sabi nung nanay, yung right side daw. Edi, magulo na, no? Sabi nung ama, sige, pareho natin na pa-x-ray. Alam niyo ba kung ano ang findings? Walang fracture. Sa totoo lang, walang fracture. Ang findings lang, what we call that, spring ankle, tawag doon, yun lang. Kaya sa totoo lang, na-amaze ako. Sabi ko, salamat po Lord na walang bali. Kahit na alam kong may bali. Kasi during the time talagang fracture talaga. Tapos, na-remind na naman sa akin may lumabas sa kamay ko. Siguro yung kamay ng Diyos, yung kamay ng Diyos na nagpagaling sa kanya, yun lagi nasa isip ko. Kaya sobrang nagpapasalamat ako. Dahil hanggang ngayon, sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi mawala sa isip ko yung naghanap na yun. Yung lumabas sa kamay ko, yung paglehens ko sa kanya, hindi mawala sa isip ko. Ganon kabuti ang Diyos. Ganon talaga kabuti ang Diyos. Kaya sabi ko, pinagkatiwalaan niya kung mangyari yun kahit hindi ako katulad ng intercessors na mainit, kahit hindi ako katulad ng mga pastor na maiinit sa mga panalangin. Pinagkatiwalaan niya ako na ipagkaloob, gamitin ako para sa bata. Kaya amaze ako hanggang ngayon. Hindi ako makaget over. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos kasi first in my life talaga nangyari sa buhay ko. Kaya yun ang patotoo ko talaga na buwan na binilang. Buwan na is 2024 pa pala yun. Hanggang ngayon. Kaya lubos-lubos ako nagpapasalamat sa Diyos. Na ganun ang pinagkaloob niya. Na naniniwala ako na tunay nga ang kaharian ay nasa mga bata. Nasa kaharian ang kaharian nasa mga bata. Napakapalad ng mga bata talaga. Napakapalad. Tapos
Tapos, may isa pa akong kwento. Ito lang June nangyari. Sabi ko, kasi may time talagang dumarating ang katam. Yun bang katamaran? May time na dumarating sa buhay natin yun. Hindi natin maiwasan. Araw ng Sunday yun. Araw ng panambahan. Sabi ko kay Habi, nakaupo si Habi sa living room. Sabi ko, lumapit ako sa kanya. Sabi ko, Han, ano kaya, wag na lang ako tumuloy sa panambahan. Alam mo ba kung anong sagot sa akin ni David? Mas mabuti magsimba ka. 2 times yan sinabi sa akin, mas mabuti magsimba ka. Ako naman, nanahimik. Sumagot na lang ako, okay. I get ready na, sabi ko sa kanya. O di, ang ginawa ko naman, nag-prepare na ako. Pumasok na ako sa kwarto, kinuha ko na yung mga damit ko. Nag-prepare na ako. Tapos, yan, after few minutes, gawin na. Kaya pala ganun na lang ang force sa akin ni David. Na pumunta ka rin, mas mabuting pumunta ka doon. Parang, ko lang, na may tutulungan pala ako sa loob ng simbahan. Sa dinami-daming Pilipina at Pilipino doon, sa akin siya lumapit. Kasi pareho lang kaming baguhan. Nakilala ko na rin naman sila. Pareho lang ang case namin kasi pinitisyon siya ng anak niya dito sa Amerika. Tapos during worship afternoon, natapos na kami sa worship na. Paupo na kami kasi giving na. Maya-maya, pumunta siya sa akin. Sabi niya, sis, nahihilo ako. Buti na lang ang lola mo. Bago pumunta sa Amerika, may bit-bit akong, what do you call that, white flower. Marami kasi akong panghaplas na binitbit. Lagi ko rin bit-bit sa sa bag ko. Tapos ang ginawa ko, pinahiran ko siya dito. Kasi hilo na siya. Hilong-hilo, tapos pinapaypayan na. During the Word of God. Habang nag-Word of God, kami naman, inaasikaso namin tong kasister namin. Kasi magka-line lang kami. Tapos, habang nalagyan ko siya, naibsan ba yung hilo niya? Tapos sabi niya sa akin gusto ko sana kumain ng cookies. Nagkataon naman, may cookies ako sa bag. Sabi ko, okay. Don't worry, I have a cookies in my bag. Binigay ko sa kanya. Alam mo ba na yung naghalo kasi yung sabi ko sa kanya, ano ba nangyari nanay? Kasi nanay natawag ko sa kanya, tanda na. Kasi malilate na daw siya sa simba. Kaya yung 3 gamot, pinagsabay-sabay niyang inom na ang kinain niyan lang is konti. Kaya nung pagdating ng simbahan, sumipa yung gamot. Yung kinain niya naging baliwala lang yun. Yun, kaya yung gutom niya, yung hilo niya nagsama-sama na. Yun, pinakain ko siya ng cookies. Nagkataon na naman may cookies talaga, napakabuti ng ganda. May purpose yung cookies. Yung cookies na yun, in-order ko yung galing Pilipinas. Cream O ang cookies ko. Tapos doon, pinakain ko siya nun. Tapos noon, nahimasmasan siya habang pinapaypayan ko. Sabi niya sa akin, nagpasalamat siya madami kasi natulungan ko siya sa mga oras na yun. May mga tumulong din, may kasister din kami nurse, binipi siya, yung heartbeat niya, inanuhan namin siya. May nagbigay din sa kanya ng food, pero nauna na nga yung assessment ko sa kanya kasi ako talaga, kumbaga sabihin natin, ready ako sa bag, mayroon sa bag. Oo, yun. Nagpapasalamat siya. Paulit-ulit siyang pasalamat. Sabi ko, hindi dahil sa akin. Sabi ko, sino-sino pa naman magtutulungan, kundi tayo-tayo rin. Ayun ang sabi ko sa kanya. Kaya todo-todo pasasalamat niya. Kaya next Sunday, sabi niya, ikinuwento niya ako sa anak niya, nurse kasi ang anak niya dito sa Amerika. Tapos, ikinuwento niya ako sa kapatid niya sa San Diego, sa Amerika din. Tapos, sabi niya, picture tayo sis, gusto ka makita ng kapatid ko. Yung bang mga ganon. Yung bang matutuwa ka dahil sa maliit na bagay na na-appreciate ng iba. Na-amaze din ako kasi, sabi ko,
Oo nga naman, ang dami namin mga Pilipino at Pilipino. Sa akin siya tumakbo, kaya nagpapasalamat ako sa God dahil napakabuti ng God na ako pa rin talaga ang ginagamit niya. Ginagamit pa rin niya ako na talagang napakabuti niya. Wala akong masabi talaga. Na ang kabutihan ng Diyos ay talagang napakabuti niya. Ganun pa man. Maraming salamat. Sa ngayon, yun lang muna ang patotoo ko, pero amazed pa rin ako hanggang ngayon. Hindi pa rin ako makaget over. Sarap napakasarap sa pakiramdam na gano'n ang mangyayari sa buhay mo. Sa kalooban ng Diyos na gagamitin ka. Oh my goodness, glory to God, hallelujah. Maraming salamat po. See you next. Nawa, dumating ang time na magkita-kita tayo. Pero sa ngayon kasi, hindi ko pa sigurado kasi dami pang binabayaran ni Habi. Nawa, sa kalooban ng Diyos, ang tabayanan natin. Sa ngayon, as wife muna ako na tumutulong sa kanya. Masaya siya sa ganung bagay na magkasama-sama kami dito. Glory to God po. Maraming salamat po. Thank you. Love you so much.